Okay mga ka-trigger, welcome po muli dito sa ating munting YouTube. At ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na Gunsmith din naman. Bago ako bumati at magpasalamat ay gusto ko lang muna basahin ang ating content ngayon. Mula sa katanungan ni Berhel Flores. Ang sabi niya, hindi po ba mabilis masira ang hammer kapag matigas ang mainspring? Halimbawa, 20 pounds na mainspring. Salamat po sa sagot. Okay, bibigyan natin ng kasagutan yan at hindi lang hammer ang masisira dyan. So, at sasabihin ko rin kung paano maiwasan masira. Okay, gusto ko lang muna kayo pasalamatan sa inyong pag-like at pag-share ng ating mga videos dahil nakakatulong naman kayo para dumami ang ating mga subscribers. At lalo tigit maraming salamat doon sa mga hindi nag-skip ng ads dahil nakakatulong kayo sa ating mga beneficiaries. Meron tayong 6 na estudyante na binibigyan ng counting allowance para patuloy ng pag-aaral, mga anak ng single parent. Kaya ang kita ng ating YouTube channel ay nakalaan para sa kanila. Okay, tinatanong din ni Berhel Flores ang ating GCash number. Okay, ngayon pa lang nagpapasalamat na ako sa iyo, Berhel Flores. Ito ang ating GCash number. Huwag po ninyong tawagan yan para bumili ng baril. Mag-message lang po kayo dyan kung kayo ay may paabot na tulong sa ating mga beneficiaries para ma-recognize kayo ng ating YouTube channel. Kagaya ni Aljon Dating at Jobet Francisco. Lalo tigit maraming salamat kay Sir Noli Peace America sa palagiang pagpapadala ng tulong sa ating YouTube channel sa pamamagitan ng ating mga premiere videos. Pagpalain kayo, sir, ng ating Panginoon. Okay, sa katanungan ni Berhel Flores, ang mainspring, ang standard ng 45 ang standard talaga nito ay 25 pounds para sure ball. Kumbaga meron kasing mga primer, may mga primer na mga matitigas kagaya nito, hindi tinama, hindi napuruhan, hindi pumutok, may mga bala na hindi pumuputok dahil nga merong primer na hard primer at may light primer. Ngayon, yung mga shooter ay nagpapalit ng yung iba hanggang 13 pounds pa ang papalit nito. Pero ang kanilang ginagamit na primer ay light primer, hindi hard primer, para walang misfire. At yung iba ay nagpapalit din ng hammer, ng skeleton hammer. Okay? Yung salip na ito'y sulit, may mga skeleton hammer para malambot din. Ang purpose kasi ng pagpapalambot nitong mainspring ay para, ito lagi kong inaano, check muna natin ito ha. Okay, walang bala, walang magazine. Ay para pag kinasa o pag pumutok ay malambot. Kasi nga tinutulak ito ng slide. Tinutulak ng slide yan. Kaya yung iba pag nahirapan itutumba muna yan, saka ngayon ikakasa. Saka ngayon ikakasa yan. Ikakasa. Kaya yung mga shooter, dito nagkakasa Dito. Hindi dito. Pag matigas, dito ang hawak. Pagka malambot, dito inaano. Yan. Kaya may serration din yan dito. Ang purpose talaga niyan para malambot ikasa. Okay, so at siyempre, pag malambot yan, ang recoil niyan ay hindi malakas gumanon kasi nga pag matigas yan ay di gaganon yan. Kumbaga babangga dito. So yun talaga ang purpose niyan. Kaya kaya may mga malalambot na pinapalambot yan. At ang isa pa ay para mabilis iputok. Siyempre, pagka hindi malakas sa recoil yan, para mabawasan yung recoil, siyempre, mabilis ang acquisition ng iyong sight sa target. So, ayan. So,
Ang tanong naman ay nakakasira ba? Ang sagot niya na yes, nakakasira yan. Lalo na kung ginagamit mo yan sa, siyempre, pag matigas ang mainspring, ay malakas pumalo ang hammer. Malakas ang pukpok niyan. Oh, malakas ang pukpok niyan. So, anong nangyayari? Lalo sa mga skeleton, ito ang katibayan namin, no? Kasi, ayan, nababasag yan. At saka nagkakamero niya ng yung tinatamaan ng firing pin, nagkakamero ng parang halo sa katagalan. Yan, nababasag yan pag malakas ang ang hammer. Kaya nga, lalo yung mga excuse me, lalo yung mga nagdadry fire. Akala kasi nung ibang nagdadry fire, okay na yung okay na yung may snap cap. Okay yung may snap cap. Anong pinoproteksyon na ninyo sa snap cap? Di firing pin. Pero hindi ninyo napoproteksyonan yung hammer. Firing pin napoproteksyonan ninyo. Sabihin ko sa inyo kung bakit. O yan mga firing pin na sira. Pag kayo nagdadry fire, ay mantakin ninyo. Ito, nabas na ako dito eh. Yun naman daw talaga ang design ng baril eh. Design nga ng baril yun. Pero pag inabuso mo, kahit anong bagay na nakadesign dun sa bagay na yun, pag inabuso mo, ay masisira yan. Kahit ang sasakyan, nakadesign na patakbuhin mo ng patakbuhin. Pero patakbuhin mo yan doon sa mga hindi niya dapat lakaran o takbuhan. Halimbawa, hindi naman yung 4x4 yung sasakyan mo, dinala mo doon sa mga terrain. Di abuso yun. So, ang pagdadrive fire, isang abuso yan. Kasi hindi ka naman pumuputok banat ka ng banat, kalabit ka ng kalabit ng palo ng palo yung hammer mo, palo ng palo yung hammer mo, palo ng palo. Ilang bisis isang araw ka mag-dry fire. Di yung hammer mo, baka ganitong mangyari. Okay. Kaya pinapalambot nila yung mainspring. Pero may pa rin yan. May epekto pa rin yan. Bakit kamo? Bakal sa bakal yan eh. Bakal sa bakal yan eh. Tama yan sa bakal eh. Walang beses ka mag-dry fire. Ang putok, pag kayo pumuputok, isang beses lang yung tok. Putok yung, kung halimbawa, 100 bala, isang beses lamang ikaw tumama ito. Kung ikaw yung mag-dry fire ng 500 araw-araw, di para ka rin pumutok ng 500 na araw-araw. Kasi nga, 500 pumalo yung hammer mo eh. Hindi ka sa dry fire pa lang yun 500. Ay ako nga nun, 500 sa umaga, 500 sa hapon. Practice. Yan talagang gawain ng Kaya nga, ang ina-advise ko dyan, kung kayo magdadry fire, kumuha kayo ng cotton, rubber, o-ring, inilalagay dito. Yan. Ito palagi ko itong tinuturo eh. Pero may nababas pa rin sa akin dito. Yan. Inilalagay ko yan dyan. Yan. Para pag nag-dry fire, hindi bakal sa bakal ang tatama. Mantakin mo tigas ng yan. Nilalagyan ko yan ng cotton. O di kaya yung cotton, tapos ng sigarilyo, yung filter ng sigarilyo, cigarette butts, nilalagay kong ganyan. Para hindi nabubugbog yung hammer. Para kahit yan ay 25 pounds, kahit ilang pounds yan, at wala pa kayong pampalit na mainspring, ganyan, kung kayo ay Kasi, bakit naman na magdadry fire pa? Pag mga shooter yan, muscle memory yan, para eksakto yung kalabit mo sa Importante sa shooter yan. Pag ako'y nagtuturo, talagang binubugbog ko binubugbog ko sa dry fire yung tinuturoan ko. Hindi ko binubugbog sa bala. Kasi nga, balang bala. Muscle memory ang dyan. So, yan talaga ang purpose niyan. So,
Kaya pag kayo magdadry fire, maglagay kayo dyan ng rubber, o-ring, o di kaya ay cotton, para hindi bakal sa bakal ang naglalaban. Yan. Para protection yan sa hammer. Ang isa pa, para yung inyong mga firing pin ay maproteksyonan din ito. Dahil ito ay namamasroom din yan. Na mamalay-malay kayo, hindi napuputok yan kasi itong banda rito hindi na papasok sa loob dahil ito lumaki na ito, namamaga, nagkamero na ng mushroom head. Tapos yung tapat na yun, lumalalim din yan. Mantakin mo yan. Maya-maya, mababasag pa yan. Lalo yung mga ganito, ang dami kaming nabasag na ganito. Ito nga, itong hammer nito, original pa. Original pa naman yung hammer nito. Okay. Original yung hammer. Hindi pa ito nababasag. Okay, pero marami na kaming nabasag nito. Ito. Okay, hindi pa ito nare-repair. Kasi marami na akong na-repair nito. So, yun. Kung tanong mo, papakita ko pati sa inyo kung ano ang epekto ng ng laging tinatamaan na dahil ang hammer, ang firing pin yan ay malayo ang malayo ang tinan nyo yung firing pin yan pag yan ay tinamaan ng hammer, ang niya ayun tinan nyo yung firing pin dito niyan, gumaganon yan pantangin mong haba ng lumalabas dyan, ayun ngayon, kung kahit pa may snap cap yan, mabubugbog din yung mo niyan. Ayun yung firing pin, ang haba ng dyan, lumalabas niya. Kala ninyo, konti lang lumalabas yan. Nakalubog yan. Pero ang haba ng lumalabas ng firing pin yan. So, yun ang epekto niyan. Kaya yung firing pin ninyo, yun, mapuputol. Kamukha nito, napuputol. Kasi nga kada isang dry fire ninyo, parang isang bala na rin yun, isang palo na rin ng hammer yun isang trabaho na rin ng firing pin yun. Mantakin mo kung para yung firing pin mo, kung ilang dry fire mo, yun ang ginawang trabaho ng iyong firing pin. Ayun ang ginawang trabaho ng iyong firing pin na spring, at yun ang naging ginawang trabaho ng iyong retainer. Okay? So, ayun. At yun din ang ginawang trabaho ng iyong mainspring. So, ayan ang mga magkakaano dyan. Mga magkakasama dyan sa trabaho na yan. So, kung ang inyong mainspring ay 20 pounds, ay ingat kayo sa pagdadry fire. Maglagay kayo ng proteksyon, kamukha nung tinuro ko sa inyo, para maiwasan ninyo yan. Okay, so, para umaba ang buhay ninyo. Pero inuulit ko, hanggang may naglalagay na mga shooter niya ng 13 pounds. Pero mas maganda na yung 19 pounds. 19 at 18, kasarapan yan. Walang misfire yan. Kasi pag luma na yung bala mo at 13 pounds na, maganda yan. Kung mga bago lagi ang bala mo, sure ball. Alam naman natin, pag medyo luma ng bala, medyo natutulog na yan. Okay. So, yun lang masasabi ko sa inyo. At basahin ko na lang yung ating community spotlight. At maraming salamat sa iyo, Berhel Flores. Ayan na yung ating GCash number. Okay? So, tingnan naman natin yung ating mga... Okay, may bago na tayong mga community spotlight, weekly highlights of your most engaged audience members, including your top commenters. Shout out kay Sir NDC, Sir Noli Pizza America. Meron kang 71 engagement. Shout out kay Chocolate_Boy. Meron kang 33 engagement. Shout out kay Alfred Molehar. Meron kang 41 engagement. Shout out kay Adonis Pitogo, meron kang 4 engagement.
Shout out kay Rag Ferns, meron kang 84 engagement. Okay? Mag-comment lang at laging manood ng ating mga videos para mapasama kayo sa ating community spotlight. Okay, maraming salamat sa inyo lahat. God bless us all.